hanggang saan naabot ang 5,000 mo. Ayuda ang palagi ang solusyon ng gobyerno kapag nagkakaroon ng krisis sa bansa. Bagyo? Ayuda. COVID-19? Ayuda. Krisis sa gasolina? Siyempre, ayuda. Pero ngayon nagtataasan na ang presyo ng bilihin, sapat na ba ang ayuda para sa mga manggagawang Pilipino? Let's have a quick breakdown. Magkano nga ba ang karaniwang ayuda na binibigay ng mga benepisyaryong Pinoy? Sa mga nagdaang panahon, different areas provide different amounts of financial assistance. Sa iba, 1,000, 2,000, or even 4,000 pesos. Noong nagtaasan ng presyo ng gasolina, inanunsyo ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian noong March 11 na makakatanggap ang mga public transport drivers ng 5,000 pesos. But this is not enough. Lalo na ngayong nagkakaroon tayo ng 4.1 inflation rate, kaya tumaas ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Gaya na lamang ng daily groceries na tumatama sa 2,000 hanggang 3,500 kada linggo. Siyempre, mayroon din tayong 13 pesos na minimum fare para sa ating commuters. Natatama ng nasa 91 pesos sa isang linggo o 390 pesos sa isang buwan. Sa end naman ng ating mga driver, ang karaniwang 800 pesos for 12 hours na biyahe ay napababa pa ng 56 pesos matapos gumastos ng 1,200 para sa diesel. Kaya naman, masasabi ba nating sapat na ang 5,000 para mairaos ang krisis sa gasolina? I don't think so. Considering na may iba pang gastusin gaya ng pampaaral, medical bills, at bayarin sa kuryente at tubig. So, ano naman ang kailangan natin para masolusyonan ito? Dagdagan ang subsidiya para sa mga driver at operator at syempre, pataasin ang sahod para sa mga manggagawa.